Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Raymond Dominguez na umano'y lider na sindikatong nagtumba sa kardilan na si Benson Evangelista. Kinakanlong ng pulisya sa Camp Alejo Santos sa Malolos. Pero hindi siya arestado kundi nasa proteksyon lang ng mga pulis. Kapatid ni Dominguez na kasama umano sa mga operasyon ng sindikato. Inaasahang lalapit na rin sa pulisya. Posibleng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng pulisya at LTO sa operasyon ng Carnapping Syndicate. Tinututukan. Iniinalang karnaper na aktuhang ng jab-jab ng kotse sa parking lot ng isang mall sa Quezon City. Recalibration at resealing ng metro ng taxi para sa dagdag pasahe. Sinimula na ng LTFRB. Ilang taxi operator na sumuong sa mahabang pila. Naubos ang pasensya. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman. Us! Nag-layup sa Skyway. Taloy ng trapiko. Nagkabuhol-buhol. Exclusive. Sanglaan sa Makati. Niloban. Mga suspect. Tumakas sa pamamagitan ng isang manhole. Sanggol na isinilang na malitang daluyan ng dugo mula sa puso. Tagumpay na naoperahan. Kauna-unahan sa bansa. Sa Canada. Truck. Tumilapo na sumalpok sa konkretong harang. Pilipinang nagwagi sa prestiyosong modeling competition sa New York. Ano kaya ang plano sa napanalunang kontrata na nagkakalaga ng $250,000 o mahigit 11 million pesos? At Aljur Abrenica mapapanood na bilang Machete ngayong gabi. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, bantay sarado ng mga pulis Bulacan si Raymond Dominguez. Siya po yung tinuturong utak o mastermind ng isa pang suspect na si Alfred Mendiola kaugnay sa pagdukot at pagpaslang sa car traders na sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Kusang lumapit sa mga pulis si Dominguez para humingi ng proteksyon. Samantala, sa mga sandaling ito, binibiyahe po siya patungong Quezon City para i-inquest. Nakatutok si Chino Gaston live mula sa Camp Alejo Santos sa Bulacan. Chino. Mel, Mike, pasado alas 6 ng hapon ng formal na tinurnover ng Bulacan PNP sa PNP CIDG ang kustodiya ng suspect na si Raymond Dominguez na buong araw nating inantatabayanan para masilayan at makuhanan sa kamera. Pero alas 6 na ng hapon o pasado alas 6 na ng hapon, nakita natin na naninigarilyo at kausap ang kanyang ina. Ito'y bago isinakay siya sa van na ibinigay na CIDG na siyang susundo sa kanya. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan didiretso ang nasabing convoy ng CIDG. Nakakaalis lamang sa pagtataya natin ay mga 10 minuto pa lamang ang bago umalis, no? At pero pinaniniwala ang didiretso ito ng Campo Crame o hindi kaya sa Camp Karingal sa Quezon City. Mel, Mike, bago nito, 2 araw munang humingi ng protective custody o protection mula dito sa Bulacan PNP sa Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan ang 26 na taong gulang na itinuturing na leader ng kilabot na Dominguez Carnapping Syndicate. Takot daw si Raymond Dominguez para sa seguridad niya. Kaya sa proteksyon ng pulisya siya sumukob pansamantala. Makalipas ilutang ng PNP ang kanyang pangalan na kabilang sa mga personalidad na minomonitor. Kasunod ng mga brutal na pagpatay sa mga car trader na sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Doble ang seguridad ng Bulacan Provincial Headquarters. Minomonitor ang lahat na bisita ni Dominguez. At dahil di naman arestado si Dominguez, maaari siyang maglabas-masok sa kampo kailanman niya gusto. Pero pag lumabas na raw sa kampo, di na siya sagot ng PNP. Maybe the word is talagang magpapa-custody muna siya rito sa amin as long as he wants. Kasi wala naman kaming basis for him to detain. Ang ginawa raw na ito ni Dominguez ay pagpapakita na hindi niya tatakasan ang aligasyon sa kanya. Masyadong sensitive ang issue, no?
Hindi naman na magandang sabihin na may panganib sa buhay ni Roger at saka ni Raymond. At mahirap din namang sabihin na walang panganib sa kanilang buhay. And then at the same time, yung mga naglalabas ng balita na may manhunt operation na, pinaghahanap na ng alagad ng batas, as if na parang ang intention ni takbuhan yung kanilang responsibilidad. Pero itinanggi ng PNP Bulacan na nakatatanggap ng special treatment si Dominguez. Nakikitulog nga lang daw siya sa mga kwarto ng mga opisyal sa loob ng building ng Secret Service and Detective Office. So, nasa isang room, air condition room ba? No. Of course, ang condition kasi na ginawa ko is whatever na pwede namin ma-provide dito is yun lang. Nitong gabi ng Sabado, eksklusibong nasaksihan ng GMA News ang voluntaryong pagpunta sa Bulacan Police ni Raymond. Sige, iba-blur na lang po natin. Sinundo siya ng mga pulis sa kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan at bumiyahe patungong Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan kasamang ina at kapatid. Ang abogado ni Dominguez at Bulacan Provincial Police agad nilinaw na hindi pagsuko ang naganap kundi paghingi ng protective custody. The safest place for my client as of today is this place. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, iginiit ni Dominguez na wala siyang kinalaman sa pagdukot at pagpaslang kina Emerson Lozano at driver niyang si Hernani Sensil at kay Benson Evangelista. Humarap daw siya sa mga otoridad para humingi ng proteksyon. Patunayan din talaga na hindi ako nagtatago or natatakot sa mga bato sa akin. Talagang ang pinag-aalala ko lang yung kaligtasan ko lang. Tungkol naman sa pagdidiin sa kanya ng nahuling suspect na si Alfred Mendiola, no comment ako dyan. Patunayan na lang niya. Mike, ayon mismo sa abogado ni Dominguez, anumang oras ay pwede daw lumutang itong kapatid ni Raymond na si Roger dahil ito ang pinag-usapan ng kapatid na unang susuko si Raymond bago si Roger. Mike? Sino ano magaganap ngayong gabi? Pagkatapos siyang dalhin sa Quezon City para i-inquest, ibabalik siya ulit? Diyan sa Bulacan? Ganun ba yun? Mike, ang pagkakaintindi natin dito sa mga kawani ng CIDG na ating nakausap ay kukunin muna, formal na tinurn over na sa PNP CIDG ang kustodiya ni Raymond Dominguez at inaasahang i-inquest daw ito mamayang gabi sa hindi pa natin nalalaman na office ng CIDG at doon naman nanatili sa kustodiya nga ng PNP sa Campo Crame o di kaya sa Camp Karingal. Kaya pagkatapos niyan na hindi na protective custody, ika nga ang tawag. Ganun ba yun? Chino, paano ba? Yes, Mike, ang pagkakaintindi natin, pagkatapos ma-inquest ay formally charged na nga itong ating suspect, kaya mananatili na ito sa kustodiya ng PNP at depende na sa disposition ng korte kung saan siya ikukomit o ibig sabihin saan siya ikukulong. Mike? Maraming salamat, Chino, at paalala sa mga nakikinig sa radyo at sa mga nanonood, ang mga pinakahuling kaganapan tungkol sa pagdala dyan kay Ginoong Dominguez sa Quezon City mula dyan sa may Bulacan ay tutukan nyo lang po dito sa 24 oras. Maraming salamat, Chino Gaston. Nagsalita na po sa media si Alfred Mendiola, siya yung nahuling suspect na nagdidiin sa magkapatid na Dominguez sa pagpatay kay Benson Evangelista. Siya rin ang susi sa pagsalakay sa Manoy Safe House ng Dominguez Canaping Group kung saan may nakuhang mga ebidensya. Nakatutok si John Consulta, live mula sa Campo Oliva. John? Mike, narito nga pa rin sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga, si Alfred Mendiola, ang isa sa mga suspect sa pagpatay umano kay Benson Evangelista na unang nahawakan ng mga pulis. Na-inquest na si Alfred Mendiola at isa pang suspect si Ferdinand Parulan nitong Sabado. Pinakakasuhan na sila ng murder at carnapping ng piskalya. Kanina, habang nasa kusodiya ng mga pulis dito sa Camp Olivas, nagsalita sa harap ng media si Mendiola. Siya raw ang itinurong bading na suspect na nagpakilalang Alan Torres. Siya raw ang nagkunwaring nakipagtransaksyon kay Benson Evangelista para bilhin ang binibentang Land Cruiser noong January 13. Kilala lamang. Alfred, bakit yung nga ba lumantad at ano ang gusto mong mensaheng sabihin sa lahat ng mga nanonood sa iyo ngayon? Hindi kinaya ng konsensya ko yung nangyari kay Benson Evangelista. Dahil ako po, aminado ako kung credibility ko ang tinatanong nyo. Estapador lang ako, hindi ako mamamatay tao. Estapador lang po ako.
Nilinaw ni Menjola, hindi naging membro ng grupo nila Dominguez ang mga biktimang sina Emerson Lozano at Hernando Sensil at si Evangelista. Emerson Lozano, Hermanes Sensil, Benson Evangelista, wala po silang kinaangkupang anumang carnapping syndicate. Biktima po sila sa nangyaring to. Biktima po sila. Maawa po tayo sa pamilya ng mga naiwan ni na Emerson, ni na Sensil, ni na Benson Evangelista. Inuulit ko po, biktima ang tatlong ito. Wala po silang carnapping syndicate na kinasasangkutan at hindi po sila legal na kakilala ng magkapatid na Dominguez. Kwento ni Menjola, nagkakilala sila ng mga magkakapatid na Roger at Raymond Dominguez sa loob ng Malolos Provincial Jail sa Bulacan. Patunay raw dito ang litratong ito na kuha sa loob ng compound ng Malolos Provincial Jail. At si Raymond Dominguez at artistang si Katrina Paula ang nagsilbing ermano at ermana sa isang okasyon. Itinanggi na noon ni Paula na may relasyon siya kay Dominguez. Wala rin daw siyang alam sa mga aktibidad nito. Sa huli, humingi ng tawad at pangunawa si Menjola sa pamilya ng mga naging biktima ng carnapping group at humingi ng dasal para sa katatagan sa kanyang nakakarap na laban. Gusto kong humingi ng tawad sa pamilya Evangelista, lalong-lalo na po sa mga naulila ni Vinson. Pero gusto ko rin pong klaruhin sa inyong lahat na ang partisipasyon ko sa krimen na ito, hanggang doon lang po sa mapapayag ko. Ang anak nyo, nai-road test ang sasakyan. Maliban po doon, wala na. Hindi po ako ganong katinong tao. Nakulong din po ako sa mga kasong kinaharap ko before, pero sa pagkakataong pong ito, alam ko sa sarili ko at alam ng Diyos na nasa totoo ko. Mike, ayon nga sa itong kay Alfred Menjola sa ating sinimang one-on-one interview dito kay Menjola, ay sinabi nga niya na itong kanyang suot, itong bag na kanyang hawak ay ang mismong kanyang dala ng kanyang makaharap itong si Benson Evangelista. At sa mga darating na araw sa takdang panahon ay maglalabas pa raw siya ng mga karagdagang ebidensya para patunayan ang kanyang mga sinasabi. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Laking gulat ng mga nakatira sa isang subdivision sa Pampanga sa iligal umanong aktibidad sa dalawang bahay doon na ginawa raw safe house ng kilabot na Dominguez Carnapping Syndicate. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mismo nga mga lider ng Barangay San Jose sa San Fernando, Pampanga, batid na sa mata ng isang nagtatago. Magandang lokasyon ng Greenville Subdivision. May dalawa itong lagusan. Ang main gate, nakaumang sa Olongapo-Gapan Road. Ang gawing kanan palabas ng NLEX. Ang gawing kaliwa papuntang Olongapo at Bataan. Sa kabilang gate naman, may daang tumbok ang MacArthur Highway. Pwedeng pabulakan at pamaynila. At sa kabila, papuntang Angeles, Pampanga. At sa mismong tapat ng bahay na ito, talahiban ang harapan at marami ring kanto na pwedeng likuan. Pero laking gulat pa rin ng mga taga-barangay ang operasyon ng pulisya noong Biyernes. Dalawang bahay dito ang pinaniniwala ang nirentahan ng Dominguez Group. Sa mga bahay na ito, na-recover ang dalawang umano'y karnap na sasakyan, mga plaka, susi, mga baril at bala, at sari-saring umano'y gamit ng mga karnaper. Dito rin nakita ang sunog na lisensyang ito na pinaniniwala ang sa pinatay at sinunog na car dealer na si Benson Evangelista. Ang iba naman, wala raw kahinahinalang napansin sa nakalipas sa buwan na nangungupahan ng mga suspect sa dalawang bahay. Nakausap ng GMA News ang may-ari ng inupahang apartment pero hindi siya umarap sa kamera. Nagpakilala umanong Jason Miranda at Enrique Carl Lopez ang mga nangungupahan sa bahay na nagsimula noong August 2010. Hanggang January 17 pa raw ang kontrata nila sa apartment. Nasa edad 25 lang daw sila at mga empleyado raw ng isang agricultural company. Parehong magalang at wala rin daw problema sa pagbabayad ng upa. Hindi rin daw nito nakita ang mga sasakyang nabawi ng mga pulis nang salakay ng apartment nitong Biyernes. Sa isa pang bahay na umunoy ginawang safe house ng Dominguez Carnapping Group, nabawi naman ang iba pang gamit daw ng mga suspect kabilang ang mga dugo ang pantalon. Sa impormasyong nakuha ng mga opisyal ng barangay, nitong January 7 lamang daw ng upahan ng mga umunoy miyembro ng Carnapping Syndicate. Sinubukan naming tawagan ang numero ng bahay na ibinebenta na ngayon pero hindi ito sumagot. Kailangan yung mga nangungupahan bago tanggapin ng may-ari katulad ng mga apartment, kumuha muna ng barangay clearance sa barangay hall para malaman namin kung sino yung pumupunta dito ng tao dito sa barangay sa San Jose. Tsaka dito po, tulad po ng kung makikita rin ang Greenville, marami kasing exit yan Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Samantala, huli sa akto ang isang lalaki habang kinakarnap niya ang isang sasakyan sa loob mismo ng parking lot ng isang mall sa lungsod ng Quezon. Panoorin po natin itong pagtutok na ito ni Lia Manyala.
Mangiyak-ngiyak pa ang 26 anyos na si Brian Quino nang humarap sa GMA News kanina. Nasa kote ng mga pulis si Quino na aktong nangangarnap ng sasakyan sa parking lot ng isang mall sa Fairview alas 8:30 kagabi. Mga guards natin sa SM Fairview ay nag-report sa amin. Merong isang tao sa loob ng sasakyan kinakalkal. Yung sinita, hindi naman daw sa kanya. Dahil nabisto, agad na ibalik sa biktima ang kotse. Aminado naman ang suspect sa nagawa, pero kwento nito, tanging mga gulong lang ang puntirya niya. May lalabas ko po sa parking lot. Kinukuha ko lang po yung gulong. Ano ginagawa mo sa gulong? Binibenta ko lang po. Nagbebenta rin po ng mga mags. Na malaki na po ma'am yung 4,000. Isang 4,000 ilan gulong? 4 po. Bago pa naaktuhan ng suspect ng mga pulis, isa pang kotse ang nauna na nitong nabuksan sa parking lot ng isa pang mall sa lugar. Tanggal na ang gulong ng narecover na kotse. Pati radiator at iba pang parte nito, chop-chop na rin. Sisisi na po ako ma'am. Bukod sa gamit ng mga susi, isa ring getaway vehicle na Toyota Corolla ang nakuha sa lugar. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang plaka nitong WRN 468 ay nakaw din mula sa isang Mitsubishi Adventure. Kaya payo ng QCPD Station 5 magdoble ingat. Dapat din daw na higpitan pa ang seguridad sa mga parking area ng mga mall. Maglagay tayo ng another lock doon sa Monebella. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Malakas ang kutob ng nanay ng dating miyembro ng Baywalk Bodies na si Rejoice Rivera na may kinalaman umano si Raymond Dominguez sa pagpatay sa kanyang anak. Nakatutok si Emil Sumangil. Naniniwala si Ginang Nieves Santos na si Raymond Dominguez ang sumundo at nakadate ng anak niyang si Rejoice Rivera ng Baywalk Bodies noong December 29 bago ito nawala at matagpo ang patay sa tabang exit sa North Luzon Expressway. Dati raw magkarelasyon sina Raymond at Rejoice, Diane Marie Santos sa tunay na buhay. Talagang clear and clear naman yung sinabi yun sa akin. Kaya naniniwala ako na yun talaga. Kasi yun ang nag-focus kami doon sa statement ni Rejoice na gano'n. Nagtungo sa tanggapan ng NBI Death Investigation Division ang ina ni Rejoice kasamang NBI Pampanga Provincial Office para isumite ang suot na t-shirt, short pants at underwear ni Rejoice nang madiskubre ang bangkay ng biktima noong bisperas ng bagong taon. Ipapa-DNA analysis sa mga ito. Ayon sa NBI, magtatagal ng ilang araw ang pagsusuri at titiyakin pa rin nila kung na-preserve ng wasto ang mga ebidensya dahil higit 3 linggo na lumilipas mula nang maganap ang krimen. We have to assess kung it was properly preserved or not. If it could have undergone contamination, deterioration, decomposition. Kasi may biological material dyan eh. Inamin ni Ginang Santos na natatakot siya ngayon pero iba raw talaga ang kutob niya nung buhay pa raw ang anak. Minsan nagkwento na ito na malimit ang pag-aaway at pagseselos umano ni Raymond. Love triangle, may ganito. Kaya yun nga po ang gusto naming malaman. Nais ni Ginang Santos na makausap si Raymond Dominguez na anyay huli niyang nakita ng personal noong burol ni Rejoice. Dala ang korona ng patay na ito. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sinimula na ng LTFRB ang recalibration at resealing ng metro ng mga taxi para sa dagdag pasahe. Ang ilang operator na naginit ang ulo, saan nila ay magulong sistema. Nakatutok si Steve Dailisan. Hile-hilera mga taxi sa tapat ng tanggapan ng LTFRB sa East Avenue. Dito muna kasi ipinoproseso ng mga operator ang franchise evaluation, assessment at pagbabayad ng 1,110 pesos kada unit. Pabalik-balik ko kami dahil hindi maano pa yung sistema, yung kung saan pipila, magulo. Kaya yung oras nauubos. Kasi on the average, yun ang talaga naming regular na kasi meron tayong inspection resealing twice a year. So, yun ang capacity. They will have to understand. Matapos magbayad dito sa LTFRB office sa Royal Balintawak ang tuloy ng mga taxi. Hanggang 300 unit lang ang kayang i-calibrate at i-reseal ng LTFRB kada araw. Kulang daw kasi sila sa tao. Kaya gumawa ng schedule ang LTFRB. Uunahin muna mga may plakang natatapos sa 1 at 6. Saka isusunod ang iba pa hanggang sa May 25. Kaya may ibang taxi operator na sa katapusan pa ng Mayo makakapagpatupad ng dagdag singil. Tumataas ang gasolina, hindi naman lang bumababa eh. Naiiwan yung ibang taxi ko. Kailan pa i-calibrate yun? Kailan tataas ang
Sana dapat. Dapat sana 1 and 2, tapos maliit lang ang gap ng panahon. Pinagsabay-sabay natin sila ngayon, yung rambulan. Palagay ko, di lalong mas mag-chaotic ang situation, mas lalong matatagalan yung iba. Sinubukan ng GMA News na bumiyahe mula sa Balintawak hanggang GMA Network para malaman kung magkanong itinaas sa pasahe. Ngayong ipinapatupad na ang 40 pesos na flag down rate at 3 pesos and 50 centavos para sa kada 300 metro ng biyahe. Para kayo makasiguro na calibrated at resealed na yung inyong taxing sasakyan, hanapin muna yung sticker ng LTFRB na nakadikit dito sa labas ng windshield. Meron din yung sticker ang BIR dito sa pinakagawing kanan ng windshield. Titingnan nyo rin syempre itong metro, dapat ho selyado yan. Bago kayo bumaba ng taxi, hingin nyo muna yung resibo. Dito nakasaad kung gaano yung layo ng inyong ibinyahe at yung eksaktong halaga na inyong babayaran. Ayon sa taxi driver na si Darwin, baka hindi rin sila makikinabang sa taas pasahe. Pareho lang sa dati ang mangyayari kasi tumaas ang gasolina, tumaas din ang boundary, ganun pa rin. Ano pong pangalan natin? Sige. Pwede na ba itong punitin? Yun. Yung dating 80 pesos na pasahe mula sa Balintawak hanggang dito sa GMA, eto 110 pesos na para sa 5.78 kilometers. Mga 30 pesos din yung itinaas. Bukas ang LTFRB hotline at text line para sa sumbong ng mga commuter. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nagkaroon ng gulo sa lungsod ng Valenzuela kagabi. Inabutan ng isang grupo ng mga nagbumotorsiklo ang sasakyang tumakbo umano matapos silang sagiin. Si Tricia Zafra, naka-Alerto 24, eksklusibo. Di sinasadyang mag-stop over sa presinto ng Valenzuela City ang mga motorcycle rider na ito matapos masangkot sa gulo. Binabagtas nila MacArthur Highway bandang hating gabi nang sagiin umano ng isang AUV ang isa nilang kasama. Tumbaraw agad sa kalsada si Saad Abdullah pero imbis na huminto, tinakbuhan sila ng AUV. Nang maabutan ng sasakyan sa Melinta exit, sumiklab ang gulo. Bigla lang binuksan ng pinto. Sabi nila, anong gusto ninyo? Pagbaba naman, lumaban sila, bigla kaming sununtok. Tapos bigla akong inampas ng bato. Nahihilo po ako ngayon. Sa gitna ng away, humarurot daw palayo ang AUV at iniwan ng dalawang pasaherong nakikipag-away, sina Rodney Calyang at Reynan Galang. Pero anila, hindi sila ang nag-umpisa ng gulo dahil tulog sila sa biyahe. Gising na lang namin dito sa Malinta, nagkakagulo na sila. Pinilit ko silang awatin ayaw paawat Pinasinungalingan naman ito ng mga nagre-reklamo. Ikaw naman ang suntukin, hindi ka lalaban, kahit ang langgam nga Pag apakan mo yun, kakagatin ka. Sasampahan ang reklamong physical injuries ng mga rider, sina Calyang at Galang. Tricia Zafra, naka-Alerto 24. Pinasok ng mga magnanakaw ang isang tao pahambay sa lungsod ng Quezon. Natangay nila ang mahigit 100,000 pisong halaga ng mga alahas at kagamitan. Si Micaela Papa, naka-Alerto 24. Masayang umuwi ang tatlong magkakatrabaho sa medical insurance company matapos ang 3 araw na pagkadestino sa Cavite nitong linggo. Pero ang kanilang saya agad napalitan ng pagkadismaya. Nadatnan kasi nilang ikinandado ng kanilang landlady ang gate ng inuupahang bahay sa kanto ng Quezon Avenue at Barangay Santo Domingo. Kasunod na nilang nadiskubre na puwersa na pala nang di pa natutukoy na salarin ang lock ng kanilang bahay. Ang masaklap sa kanilang pagkawala na nakaawan sila ng mahigit 100,000 pesos na halaga ng kagamitan. Kaya agad kami akyat, nagulat na rin kami pag pumunta kagad ng barangay. Hindi ko na alam yung sarili namin kasi syempre gutom pa kami, galing kami sa biyahe. Sama sa tinangay na magnanakaw ang alahas, credit card, papeles at mga lotion. Pati ang plancha at takoy, di na pinatawad. Sabi sa kanila ng landlady, pinadlock nito ang bahay sa pag-aakalang di na babalik ang tatlo. Pero hindi raw niya napansin na nilooban na pala ang bahay. I still have the money to buy for all those things. Ang gusto ko lang justice lang talaga. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang buong pangyayari. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulis ang insidente. Micaela Papa, naka-Alerto 24. Balita mula sa ibang bansa, pinadala ng ating News Cooper ang pagbaha sa Jeddah sa Saudi Arabia dahil daw sa baradong drainage. Yan at iba pang nakalap ng ating mga News Coopers sa pagtutok na ito ni Josh Villanueva. Ito ang bahang dulot ng 4 na oras na pag-ulan sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon kay News Cooper Deo Francis, isang OFW, mahina lang daw ang ulan nitong Biyernes. Pero dahil sa baradong drainage, naipon ang tubig.
Tambak na basura naman ang naipon sa bahagi ng ilog na ito sa Marilao, Bulacan. Kwento ni Youth Cooper Aimee Singian, 4 na araw na ang mga basurang nangangamoy na. Posibleng inanod daw ito dahil sa mga pag-ulan nung 1 linggo. Sana raw, maaksyonan agad ng mga otoridad ang problema. Isang kotse naman ang bumangga sa isang puno ng saging sa Santa Rosa, Laguna. Hinala ni Youth Cooper Emer Meneses, posibleng nakaapekto sa paningin ng driver ang fog kaninang madaling araw. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address, at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Cooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Youth-Scoop ninyo. May tuturing suki na ng mga pulis ang grupo ni Raymond Dominguez kasi makailang beses na raw silang naaresto, yung mga miyembro ng grupo niyan, sa iba't ibang kaso pero sadya raw silang madulas. Tanong tuloy ni DILG Secretary Jesse Robredo, hindi raw kaya may mga kakuntsaba silang mga pulis at mga tauhan ng iba pang ahensya ng gobyerno? Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito. Matagal lang nasa PNP Rogues List ang Dominguez Carnaping Group. Ilang beses na rin labas-masok sa kulungan ang mga umunoy miyembro at leader nito. Mahigit 20 kaso na rin daw ang kinakaharap nila pero nakakapagpiyansa kaya nakakalaya. Professional daw kumilos, mabilis gumalaw, malinis magtrabaho. Kaya dula ni DILG Secretary Jesse Robredo, hindi lang ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez ang nagpapatakbo ng umunoy sindikato. Ako po hindi ko inaalis na hindi lang pulis, baka po iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero ayaw pang magpangalan ni Robredo habang iniimbestigahan ang kaso. Yung carnapping po, hindi naman yung lalaki at lalaganap kung wala pong mga kasama, nagre-register ng mga sasakyan, kung wala pong mga iba pang kasama na nagpapalago po ng negosyong ito. Magtataka po kayo, isa doon no bail, pero may bail. Ibig po sabihin, kailangan po natin imbestigahan, siyasatin natin, sino po yung dahilan kung bakit yung mga kasong no bail, may bail. Hindi na raw bago sa PNP ang impormasyon may posibleng sangkot na pulis. Marami tayong informasyon na nare-receive, merong written, merong telepono. We still have to establish evidence and gather evidence to validate this information. Hindi pa raw tapos ang investigasyon ng PNP sa kaso ni Emerson Lozano at kasamang si Hernani Sensil, pati ni Benson Evangelista. Pero may connection daw rito ang grupo ni na Dominguez. Sa ngayon, may 2 suspect ng hawak ang PNP, sina Alfred Menjola at Ferdinand Parolan na na-inquest na nung Sabado. Bukod pa dito mga na-recover sa isang subdivision sa Pampanga na pinaniniwala ang pinagkutaan ng grupo. I'm confident that the evidence is strong. We just have to file it dahil yun ang nire-require ng batas. Sa sinumpang salaysay ng suspect na si Menjola, sinabi nito na kasama siya ng grupo ni Dominguez nang karnapin at dukutin si Evangelista noong January 13. Hindi raw niya nakitang pagpatay kay Evangelista. Inutusan daw kasi siya ni Dominguez na bumili ng gulong at gasolina. Nalaman na lang daw niyang itinapon ang bangkay ni Evangelista sa Nueva Ecija. January 14, nakita ang sunog na bangkay ni Evangelista sa Nueva Ecija. Tuloy ang investigasyon ng pulisya para makumpirma ang sinabing ito ni Menjola. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 oras. Samantala, umalma ang Land Transportation Office sa pahayag na yan ni DILG Secretary Jesse Robredo na posibleng may kasabwat ang grupong Dominguez sa mga ibang taong mga gobyerno na nag-aayos ng rehistro ng mga nakaw na mga sasakyan. Ang hamon ng tagapagsalita ng LTO na si Bobby Rico Hermoso kay Robredo magpakita ng ebidensya. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Simula mamayang hating gabi, halos ganitong nangyayari kada linggo. Binubulaga ang mga motorista ng mas mahal na krudo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago gumarahay, mamaya dadaan daw sa gasolinahan si PJ Paglinawan para magpakarga ng diesel. Muli na naman kasing tataas ang presyo ng petrolyo. Ngayon talaga wala na kaming kinikita kasi 7 lang yung pamasahe namin, taas na ng krudo.
Una na nag-anunsyo ang Shell. Simula mamayang hating gabi, piso na naman ang madadagdag sa kada litro ng diesel. 75 centavos sa kerosene at 50 centavos sa gasolina. Ang PTT, piso rin ang itataas sa diesel, 50 centimos sa gasolina. Pero hindi raw magtataas ang presyo ng kanilang kerosene. Ayon sa DOE, patuloy daw ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado kung saan umaangkat na petrolyo ang oil companies. Kami naman sa Department of Energy, kung hindi sila naayon sa aming kalkulasyon, ay tatawagin namin ang pansin nila. Ito na ang ikatlong oil price hike ngayong taon. Sa Pebrero, posibleng magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo dahil sa pagmahal ng biodiesel, sangkap na hinahalo sa petrolyo para makatulong sa malinis na kalikasan. Dismayado na ang grupong Piston sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya bukas, magsasagawa raw sila ng kilos protesta sa tanggapan ng mga oil companies. Sa nating hilingin na sa gobyerno, particular kay Pangulong Noynoy Aquino, na makialam na directly, mag-create ng isang body talaga na at least mare-represent din yung mga consumers, yung transport groups, tapos yung mga experts. Ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, umaasa ang mga transport group na maaprubahan na ang dagdag singil sa pasahe at may pagkakaloob na rin ang diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan. Piso kada litro ng diesel ang maaaring madiskwento ng mga jeepney driver sa sandaling matuloy ang discount card program ng Shell at Petron. Habang hindi pa ito naipapatupad, makikiusap daw ang Pilipinas sa Organization of Petroleum Exporting Countries sa International Energy Forum na dagdagan ang produksyon ng petrolyo sa gitna ng lumalakas na ekonomiya ng ibang bansa. Kapag yung demand mo tumataas, para ma-maintain mo yung presyo, kailangan yung supply sumasabay. No? So, hinihiling po lahat ng mga bansa na natatamaan na sana ang OPEC magtaas naman sila ng produksyon. No? Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, kamusta ang inyong weekend? I'm sure mag-enjoy kayo sa mga chikang baon ko today. Pambansang kamao Manny Pacquiao nakipagrak-rakan sa isang music event. Nakipagtagisan pa sa pagrarap kay Elmo Magalona. At Machete star Aljo Rabrenica matutunghayan live sa mismong set ng bagong primetime show. Abangan yan at iba pa mga chika, maya-maya lang. Susunod! Eksklusibo! Bus naglayap sa Skyway. Daloy ng trapiko, nagkabuhol-buhol. Eksklusibo pa rin, mga magnanakaw naghukay para mapasok at makatakas sa niloobang sanglaan sa Makati. Bagong silang na sanggol na maliit ang daluyan ng dugo mula sa puso. Inoperahan! Kauna-unahang Pilipina na nagwagi bilang Supermodel of the World. Ano kaya ang plano sa napanalunang kontrata na katumbas na mahigit 1 milyong piso? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha ng GMA Traffic System sa EDSA Kanto ng Ortigas. Yung mga pulang ilaw, yung pataas doon sa flyover papuntang Pasig, yung nasa ilalim naman sa baba papunta Makati, yung mga pulang ilaw, mga sasakyan patungong Cubao. Nagkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko sa Skyway sa may bandang Taguig. Kaninang umaga po ito. At yan ay matapos magliyab ang isang pampasayrong bus. Kuwang-kuwa po sa video ang nangyari. Narito ang pagbabalik ni John Consulta, naka-alerto 24. Agad nagbabaan ang 43 pasahero ng Ceres bus na ito na may plakang DXU 470 pasado alas 7 kaninang umaga. Matapos mapansin ng ilang pasahero ang usok mula sa likurang bahagi ng pampasaherong bus na may biyaheng Batangas-Maynila habang binabaybay ang northbound lane ng Skyway. Sa cellphone video na kuha ni Engineer Reden Urnos, isa sa mga pasahero, kita ang pagkatangka ng driver at konduktor ng bus na patayin ang usok gamit ang kanilang fire extinguisher. Pero sa halip na humupa, biglang lumaki ang apoy at mabilis na kumalat sa loob ng bus. May dumating naman mga bumbero, pilit binubagaan ng tubig ang natutupok na bus mula sa ibaba ng Skyway. Tumulong din ang ilan pang mga pamatay sunog na mabilis na umakyat sa Skyway. Nang maapula ang apoy, tumambad ang tupok na pampasaherong bus. At sa loob ng bus, bakas ang mas matinding pinsala. Pero tumunog. So ngayon yung pinto, tinitignan kanina, bumaba.
Eh kami una nakapansin ng sunog dahil nasa likuran kami. Biglang umusok. Opo. Tapos sinabi ko, kasi nag-alarm yung panel board ko. Okay. Pagbaba ko, titingnan ko sa likod, lumiyab na. Pinababa ko na lang ang pasahero. Walang nasaktan na pasahero pero nagkabuhol-buhol ang trapiko sa northbound lane sa Skyway matapos pansamantalang isara ang dalawang lane nito. Hinala ng mga otoridad, posibleng problema sa electrical wiring ng bus ang ugat ng sunog. George Gusto, Alerto, 24. Sa lagay naman ng panahon, buwan ng Enero pero asahan pa rin daw natin ang kalat-kalat na pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon po sa Pag-asa dahil po yan sa umiiral na easterly winds sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Paalala ng Pag-asa, mag-ingat sa biglaang pagbaha at landslide lalo na sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon, pati na rin sa Palawan. Asahan din ang pag-ulan sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila kung saan naiiral pa rin daw ang hanging amihan. Chika Minute! Nagpakitang gila si Manny Pacquiao hindi sa pagboboxing kundi sa pagrarap. At si Pacman pa mismo ang nagturo ng irarap ng anak ni Francis M. na si Elmo. Yan ang chika ni Lars Santiago. Sa waiting room ng isang rock event, nagkita si Manny Pacquiao at ang partner niya sa tattoo shop na binuksan nila sa Los Angeles, California na si Chris Garcia. Si Chris ang Pinoy na tattoo artist ng maraming Hollywood stars tulad ni teen superstar Miley Cyrus. Pagbalik ko sa LA, magpapatato ako ng panther dito sa kamay ko. Kanina napag-usapan namin, kaya naghahanda na ako, magsisimula na ako mag-workout at magpagaling para talagang lahat ng pinakamagandang gawa ko ilalagay ko sa kanya. Ganado si Pacman ng gabing yun, pati sa pakikipag-usap sa iba pang celebrities na nakasalamuhan niya sa waiting room tulad ni Isabel Daza at ni Pinoy rock icon Pepe Smith. Pagdating sa entablado, ipinakita ni Manny na kaya rin niyang makipagsabayan. Nilapitan din si Manny ng magkapatid na Elmo at Saab Magalona para magpasalamat dahil ang gabi ay pagbibigay-pugay rin sa kanilang amang si Francis Magalona. Sabi pa ni Elmo, gusto raw sana niyang makasama si Manny sa isang number pero hindi niya alam ang kanta. Hindi ko alam yung song eh. Yung song ni Papa, yung diba may kanta kayong dalawa. Agad namang bumanat si Manny at itinuro ang kanta kay Elmo para makasabay ito sa kanya sa performance. Bandila ng Pilipinas, sabay-sabay itaas. Pag dalawang persa ang nagsanib, lalo pang lalakas. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, si Aljor Abrenica bilang si Machete, live nating makakapanayam. Tutukan niyo yan mga kapuso, mamaya. Susunod, exclusive, sanglaan sa Makati nilooban ang mga suspect. Dumaan sa manhole. Sanggol ay sinilang na maliit ang daluyan ng dugo mula sa puso, tagumpay na naoperahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, Pinay tinangal na Ford Supermodel of the World. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Meron pong isang sanlaan sa lungsod ng Makati na nilooban. Ganito pong ginawa ng mga suspect. Dumaan sila sa manhole, tapos naghukay sila patungo dun sa sanlaan. Si Julio Segovia, naka-Alerto 24, eksklusibo. Sa manhole na ito sa Barangay Pitogo, Kalayaan Avenue sa Makati, sinasabing pumasok ang di bababa sa tatlong suspect. Gamit daw ang hydraulic jack, lagaring bakal at bareta. Nabutas nila ang sementong sahig ng Marapon Shop, kaya nabigyang dana panloloob sa sanglaan. Naiwan pa ng isa sa mga suspect ang kapares ng tsinelas at kita rin ang mga bakas ng putik sa loob. Pero mukhang mahihirapan daw matunto ng mga salarin dahil walang CCTV sa sanglaan. Siguro between Saturday ng gabi hanggang kagabi kasi hindi to basta-basta ma-share ng isang mabilisan. Siguro mga 2 hanggang 3 tao ito siya na tumira. Sinira ng mga suspect ang vault
kaya nalimas ang pera at samut-saring klase ng alahas. Sa kabuuan, aabot ito sa 1.3 million pesos. Sa itaas ng pawn shop na nunuluyan ng appraiser at katiwalang si Nestorio Capino Jr. Pero hindi raw niya namalayang may nagbubutas na pala sa sahig ng establishmento. Alas 8 ng umaga kanina lang nila nalamang may panloob na naganap. So wala naman kaming narinig na ganun. Kasi kung maano ka, mali araw, may dito sa kabila yung meat shop, mag-ano kasi, magtaddan ng baboy yun. So akala mo sa kanila yun. Tapos marami pang sasakyan. Iniimbestigahan mo natin, alamin natin lahat-lahat kung ano ba talagang motibo dito, kung may sabuatan ba dito, talagang purely pagnanakaw lang talaga. Hindi na bago ang ganitong modus. Ganyan din ang ginawa sa sanglaan sa Makati noong Disyembre, pati sa bangkong ito sa Iba, Zambales. Kaya payo ng PNP sa mga establishmentong nagtatago ng malaking halaga. Maglalagay sila ng mga security guard sa labas para mamonitor kung may incident. At saka kailangan sir, makaya sila ng CCTV camera. At the same time, alarm sir sa vault. Julio Segovia, Nakalerto, 24. Isang pulis at kinakasama niyang babae ang natagpo ang patay sa loob ng inuupahang condominium unit sa Maynila. Parehong may tama ng baril ng bala ang dalawa. Nakatutok si JP Soriano. Napasugod ang MPD Soco sa isang unit ng University Flat sa Maynila matapos matuklas ang may patay na babae at lalaki sa loob. Kinilala ang mga biktima na sina Lulu Andres, negosyanteng may-ari ng ilang franchise ng isang salon at live-in partner niyang si Police Chief Inspector Janton Albano na nakadestino sa Tuguegarao. Kapwa sila may tama ng bala mula sa iisang baril. January 20 pa nang huling pumasok sa unit ang dalawa. Tumawag na yung ina ng babae. Ang nakasagot, ang may cellphone kasi ang ina doon sa kasama ko, number. Sila nag-uusap ng dalawa na kinakabahan na siya kasi tinatawagan daw niya yung anak niya. Hindi daw nagsumasagot. Kaninang umaga, pwersang pinasok ng kapatid ni Lulu ang unit matapos may mag-report ng masangsang na amoy na umalingasaw doon. Doon nakita ang mga bangkay, pati ang 9mm na baril ni Albano at 2 basyo ng bala. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na maaring nabaril ni Albano si Andres at pagkatapos ay maaring ang buhay naman niya ang kanyang tinapos. Pero biniberipika pa ito. Siguro gunshot pero hindi pa natin ma-determine kasi state of decomposition na yung victims eh. Although doon sa room na yun, wala namang possible entry. Ayon sa kapatid ni Lulu, wala siyang nalalaman na pag-aaway ni Lulu at ng pulis. Hiwalay daw sa asawa si Lulu, habang binata naman daw ang pulis pero may anak daw sila at kada linggo lang kung magkita. Then wala naman kinukwentong about their fights or something, wala. Basta we are happy. Then after that, sabi sa akin, we'll go to Manila kasi may firing competition and that's it. Tinitignan pa rin daw ng MPD kung may posibleng iba pang sangkot sa krimen. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Truck sa Canada na sumalpok sa konkretong barikada at tumilapon at muntik pang sumalpok sa isang kotse. Sa Germany naman, kotseng tumatakas sa mga pulis. Sa bahay naman sumalpok. Kauna-una ang tagumpay na operasyon dito sa Pilipinas. Isang sanggol na hindi sapat ang daluyan ng dugo mula sa puso. Dito nyo mapapanood sa 24 oras na may live na kuha sa pamagitan ng GMA Traffic System. At ito po ay sa may Kamatchile. Diyan po ito sa may Caloocan, papunta at galing na North Luzon Expressway. Yung mga nasa kanan po, mga pulang ilaw, sasakyan papasok ng NLEX. At yung mga puting ilaw, mga sasakyan na papalabas ng North Luzon Expressway, papasok ng Metro Manila. Live na kuha pa rin ng GMA Traffic System, EDSA at NIA Road. Yung mga pulang ilaw sa bandang kanan, patungong norte, EDSA North, mga Kapuso at Caloocan. Yung mga kulay puting ilaw, mga sasakyan patungong direksyon ng Cubao. Ito naman po ang live na kuha ng GMA Traffic System sa EDSA, kanto ng Ortigas. Yung sa taas po na flyover ay papunta pong direksyon ng Pasig. At yung nasa ilalim naman po mga Kapuso, yung mga pulang ilaw ay patungong direksyon pa rin ng Pasig. Mula po yan sa may Ortigas. At yung mga puting ilaw ay mga sasakyan na patungong direksyon ng San Juan.
bansang Canada, kitang-kita ang pagtilapo ng isang truck matapos itong sumalpok sa konkretong harang. Sa kuha ng dashboard camera ng isang kotse, yan makikita yung paparating na truck. Bigla itong bumangga sa harang at muntikan pang sumalpok doon sa kotse. Pabutit agad nakailag yung driver ng kotse. Kinasuhan ng reckless driving ang driver ng truck. Sa Germany naman, isang kotse ang sumalpok sa isang bahay. Wasak ang bahagi ng sala nito na wala ng controlling driver nang tumakas pala siya sa traffic inspection. Isinugod siya agad sa hospital. Isang sanggol ang isinilang na may maselang kondisyon. Maliit po ang daluyan ng dugo mula sa kanyang puso. Hindi sapat para makapagdala ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero sa pamagitan ng maselang operasyon, nadugtungan ang buhay ng munting anghel. Kauna-unahan po yan sa Pilipinas. Tinutukan niya ni Rauna Crisostomo. Sa bawat tibok ng puso ng sanggol na si Amber Calian, nabubuhay ang pag-asa ni Michelle Junicio na lalaking masigla ang kanyang panganay. May hypoplastic left heart syndrome si Amber. Ibig sabihin, maliit ang kaliwang chamber ng kanyang puso at di sapat ang laki para magbomba ng dugo sa katawan. Nasa tiyan pa lang ni Michelle si Amber nang madiagnose ang sakit ng sanggol. Sobrang bigat sa akin nun. Parang isipin mo yung dinadala mo. Parang alam mo na paglabas niya, parang mawawala rin. So, ang hirap talaga. Kaya nitong nakaraang Lunes sa ika-5 araw sa mundo ni Amber, isinailalim na siya sa operasyon. Sa pamamagitan ng hybrid palliation surgery, nagawa ng paraan na madaluyan ng sapat na dugo ang katawan ng sanggol. Ang kanang chamber ng puso na nagbubomba ng dugo sa baga, ginamit din para magdala ng dugo sa kanyang katawan. Ni-reroute namin yung dugo para yung isang chamber ng heart na mas malaki ay yun ang magiging chamber na magsusupport, magbibigay ng circulation sa katawan. It's a combination of surgery and non-surgery. To be more exact, we call it interventional. Interventional means you use a catheter to do what you have to do. Matapos ang surgery, unti-unting gumaganda ang vital signs ni Amber. Tagumpay ang operasyon na naisagawa sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Not only is that an achievement for us doctors and for the hospital, diba, but it's also an achievement for our society, our country, that we can show that that we are able to do these kinds of operations with some success, and it opens the doors to future operations because in essence, we can now treat this disease. Diba? When before, there was no treatment for this disease in our country. At nitong linggo, sa kauna-unahang pagkakataon din, nabuhat ni Michelle si Amber. Sobrang blessed, kasi ang dami nagdadasal talaga for feeling namin kaya rin siya talagang nag-survive kasi talagang everyone's praying for her talaga. Dami nagmamahal sa kanya. Isa sa ilalim pa sa 2 operasyon si Amber para tuluyang maiayos ang problema sa kanyang puso. Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Dati tuwing birthday ko ay tinataon ang bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation. Kalaunan po, naging 2 beses sa isang taon. Ang proyektong kung tawagin namin ay Sagip Dugtong Buhay. Ang una, ginaganap bago mag-Valentine's Day. At ang pangalawa nga ay tuwing Agosto sa pagdiriwang ng aking birthday. Ngayon papalapit na ang buwan ng Pebrero. Muli po kaming umihiling ng inyong donasyong dugo para sa mga nangangailangan. Sa hematology ward namin dinatna ng 4 na taong gulang na si Kurt Franklin. Matamlay, namumutla, nakikipaglaban sa sakit na leukemia. Importante sa tulad niya ang regular na masalinan ng dugo. Medyo nahihirapan kami na patasin yung blood parameters niya. Kaya importante talaga na masalinan talaga siya ng dugo. Wala ang ina ni Kurt nang amin siyang dalawin. Naghahanap ng mapagkukunan ng isasali na dugo para sa anak. Minsan wala kang may mahanap na donor. Ang hirap kasi maghanap po ng donor. So, hindi po kami nakakaano ng fresh whole blood. Ngayon, nahihirapan kami na makakuha ng mga blood products na yun kasi nagkakaubusan na. Isa lang si Kurt sa libu-libong Pinoy na umaasa sa supply ng dugo para madugtungan ang buhay.
Ayon sa Philippine National Red Cross, nangangailangan ng bansa ng 2,000 bag ng dugo araw-araw. Pangangailangan sa dugo para sa mga sakit tulad ng leukemia at dengue na hirap mapunuan dahil sa kakapusan ng supply. Si Kathleen, nakakatatlong beses nang nag-donate ng dugo. Isa siya sa mga suki na blood donor tuwing may bloodletting activity sa GMA Network. Kahit takot sa hiringgilya, pilit niya itong nilalabanan dahil mahalaga ang bawat patak ng dugo na kanyang iniaalay. Masarap din ang feeling na nakakapagbigay ka nakakapagpahaba ka ng buhay ng isang tao at the same time. At yun, sa health benefits din. At hindi raw magsasawa si Kathleen na mag-donate ng dugo para sa mga tulad ni Kurt. Huwag silang matakot sa syringe, huwag silang matakot mag-donate ng blood kasi hindi nila alam kung sino at yung taong pwede pa nilang matulungan dun sa simple gift of life na pwede nilang ibigay. At heto na po ang pagkakataon para kayo naman ay maging blood donor. Sa buwan ng Pebrero, magkakaroon po tayo muli ng Sagip Dugtong Buhay. Kung kayo ay may edad 18 hanggang 65, ang timbang ninyo ay hindi bababa sa 50 kilo o kaya naman ay 110 pounds, hindi kayo anemic at hindi rin kayo high blood, magkita-kita po tayo sa dating tagpuan sa Evergotesco Mall Activity Center sa Commonwealth sa Quezon City. Markahan po ninyo ang petsa ay 11 ng Pebrero, araw po ito ng Biyernes, para hindi ninyo makalimutan. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa project na ito, tumawag lamang sa aming tanggapan. Susunod! Eksklusibo, pulis na nakuna ng video habang nagsasyabu, nagpa-interview, itinangging gumagamit siya ng droga. Pasa na kami ng counter Oo. Mas mabigat na parusa laban sa mga karnaper isinusulong sa Senado at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Isinusulong po ngayon sa Senado ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga karnaper. At yan ay matapos ang sunod-sunod na malalagim na insidente ng karnaping sa bansa. Nakatutok si Ruth Cabal. Ang nasa batas ngayon, pwedeng magpiyansa ang taong nakasuhan ng carnapping. 30 taong pagkabilanggo ang maximum penalty nito, maliban na lang kung may kasamang pagpatay na may katapat na life imprisonment. Sa inihaing panukalang batas, si Senator Chis Escudero gusto niyang amyendahan ng RA 6539 o Anti-Carnapping Act of 1972 para gawing capital offense ang carnapping dahil itatrato raw itong krimen laban sa national security. Kung capital offense na ang carnapping, habang buhay na pagkabilanggo na ang maximum penalty nito. Ugat ng lahat ng krimen, pwede nating maitrace sa carnapping. Bago mang hold up ng anumang bangko establishmento ang hold upper, gagamit yan ng carnap na auto. Bago yan pumatay ng sinumang tao, bago yan mangidnap, gumagamit palagi ng carnap na auto. Sa bersyon namang inihain ni Senator Antonio Trillanes, gagawing non-bailable offense ang carnapping. Kung una, ito'y mapapatunayang ginawa ng isang carjacking syndicate. Kung ito'y ginawa ng persahan, may intimidation at sa marahas na paraan. At kung ang may-ari ng kotse, driver o pasahero ay napatay. Marami pa sana na biktimang na-save. Kung yung ibang mga carnappers na recidivist na-detain na. No? Si Senate President Juan Ponce Enrile na naging biktima na rin ng carnapping, iba naman ang pananaw. Pwede naman daw hindi baguhin ang batas. Ikabit na lang daw ang carnapping sa mga kasong pagpatay para maging non-bailable. Kaya rin daw masugpo ang carnapping. Just law enforcement. Really, honest to goodness, consistent, purposive enforcement of the law without let-up. That's all. That's all you need. Sa Miyerkules, magsasagawa ng hearing ang Committee on Public Order and Illegal Drugs para questionin ng DILG, PNP at iba pang opisyal tungkol sa lumalalang kriminalidad sa bansa at kung ano ang ginagawa nila para sugpuin ito. Kasama sa imbitahan sina DILG Secretary Jesse Robredo, PNP Chief Director General Raul Bacalzo at iba pang opisyal. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! For the first time, isang Pinay ang nanalong Ford Supermodel of the World. Siya si Danica Flores Magpantay. At sa panayam ng GMA News, nagkwento si Danica sa mga plano niya after winning the title. Ang chika hatid ni Lar Santiago.
Ito ang litrato sa official news release ng 2011 Ford Supermodel of the World. Tampok dyan ang kababayan nating si Danica Flores Magpantay. Kasama niya ang runners-up na models mula sa Lithuania at Poland. Sa mahigit 50 sumali, si Danica ang nagwagi. Nagulat po ako pero masayang-masaya po ako. Part 1 ng kontrata is nanalo po akong 250,000. Masaya rin po ako kasi parang hindi ko naman po inisip na magiging yung part na rin po ako ng Ford Modeling Agency sa New York. Okay. Hindi naman nakapagtataka na natural na kay Danica ang pagmumodelo kahit 17 years old pa lang siya. Ika nga, it's in the blood. Ang mami niya kasing si Lala Flores, itinanghal na Ford Supermodel of the World Philippines noong dekada 90. Ang elder sister ni Danica na si Daniel, kasama naman niya sa kompetisyon at pumasok pa sa top 8. Dahil nakakontrata na para sa isang taon ang kanyang modeling work sa New York, gusto na rin daw ni Danica na mag-ipon para doon na rin makapag-aral. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa oportunidad na ibinigay sa kanya ng Diyos, pati sa suporta ng mga naniniwalang kaya niya. Mas naging confident po ako kasi po parang alam ko na may bibigay talaga yung mga Pilipina dito po sa New York. Kayang-kaya po ng mga Pilipinong modelo yung New York po. Ngayong tinanghal na international supermodel, ready na raw si Danica sa challenges ng modeling industry sa New York. War Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Up next, ang pagsilip sa taping ng pinakabagong telepantasya ng GMA, ang Machete. Huwag bibitiw dito sa 24 Oras. Mga kapuso, nagsuminiti na po o nagbigay na po ng tinatawag na counter affidavit yung dalawang pulis na naaktuhan sa video ng programang investigador na nagsasyabu sa kanilang pahayag. Sinabi nila na hindi raw sila gumagamit ng droga at binili lang daw ng programang investigador yung video na aming ipinalabas. Nakatutok si Lia Manyalak, eksklusibo. Sa unang pagkakataon, humarap na sa GMA News si PO1 Antonio Carmona, ang isa sa dalawang pulis na nakuna ng video ng programang investigador na aktong nagsasyabu ng nakauniforme pa. Pero itinanggi ni Carmona na gumagamit siya ng droga, lalo't nagnegatibo ang drug test sa kanya. Kaya muna natin tapusin yung mangyayari doon sa hearing. Pero ang importante raw, negative ako sa drug test na hindi ako gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot na yan. Sir, ito na lang, ano nang sagot mo dun sa sinasabi na nga na nakunan ka ng video? Di ba nakunan, isa ka dun sa nakunan ng video? Sa hearing ko na lang ako pagka mayroon lumabas na decision ng NAPOL ko. Pero tinatanggi mo ba na ikaw yung nasa video? O? Doon na lang po, doon na lang po natin kasi may proper forum naman Ang isa pang pulis na nakuna ng video na si PO1 Richard Giab naman, nagpositibo sa drug test. Kanina, nagmamadali siyang umiwas sa amin at tumangging humarap sa kamera. Ngayong araw nagsumite ng counter affidavit ang dalawang pulis sa NAPOLCOM. Ayon sa NAPOLCOM, itinanggi ng dalawang pulis na gumagamit sila ng bawal na gamot. Sinabi rin ng isa sa kanila na hindi naman daw siya buang nakunan sa video, kundi simpleng paninigarilyo lang. Nais din nilang malaman kung sino ang kumuha ng video. Meron din silang question dito na baka raw ito ay nabili, ito ba ay kung saan nakuha, no? At may allegation din na inaalam nila kung sino yung kumuha ng video. Bakit daw? Siguro maaaring doon sa kanilang hinaharap na kaso para magkaroon siguro sila ng linaw tungkol doon sa kung paano nangyari ito. Para makatulong sa investigasyon, ipapatawag din ng NAPOLCOM ang crew ng investigador na nakakuha ng video. May 3 araw ang NAPOLCOM para tapusin ang pre-charge evaluation na aalam kung may basehan na sampahan sila ng reklamo. Nagsumite na rin ang counter affidavit ang 2 pang Caloocan police na nagpositibo sa random drug test na ginawa kasunod nito. Sila ay sina PO2 Armando Jimenez at PO3 Hermil Lumba. Kapwa nila itinangging gumagamit sila ng droga. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. At narito po ang pahayag ng programang investigador kaugnay sa paratang na binili namin yung kontrobersyal na video ng pagsasyabo ng mga pulis. Naninindigan ng investigador na ang video ni na PO1 Richard Giab
at Tio Juan Antonio Carmona ay sariling kuha ng investigador. Hindi po namin binili ang video. Malinaw din sa surveillance video na aktwal na gumagamit ng shabu at hindi lang sila naninigarilyo. Resulta po yung nakunang video na yan ng ginawang surveillance o pagmamanman ng investigador na nagsimula pa po noong Nobyembre 2010. Sa pinalabas ng investigador noong mga nakaraang Sabado, sadyang tinakpan at pinutol namin ang mga eksena ng aktwal na paghitip ng shabu ni Giyab at Carmona. Ito ay alinsunod na rin sa patakaran ng MTRCB na may mahigpit na nagbabawal sa pagpapakita ng tinatawag na depiction of drug use. Katunayan, napanood ang kabuuang surveillance video na yan ng NAPOLCOM at yan ay nagresulta sa pagsasagawa nila ng surpresang pag-iinspeksyon. Handa ang investigador na magbigay ng karagdagang impormasyon kung kinakailangan sa formal na investigasyon at sa paglilitis hinggil sa kaso ng mga nabanggit na pulis. Mula sa kampo ng pulisya sa Bulacan, nasa Quezon City Hall of Justice na si Raymond Dominguez para siya sumailalim sa inquest proceedings. Nakatutok doon live si Maris Umali. Maris. Bandang 7:20 nga ngayong gabi na dumating dito sa Quezon City Hall of Justice ang carnapping at murder suspect na si Raymond Dominguez para isailalim sa inquest proceedings. Todo gwardyado siya ng napakaraming pulis mula sa Quezon City Police District at CIDG. Bagamat maaliwala sa mukha, halatang di mapakali, nakita sa patuloy na paggalaw ng kanyang mga hita. Nakaposa si Dominguez nang siya'y dalhin dito. Sa inquest proceedings, malalaman ang partikular na kasong isasampa laban sa suspect na si Dominguez base sa rekomendasyon ng piskal. Hindi agad nakapagsimula ang inquest proceedings dahil hinintay pa ang pagdating ni Assistant City Prosecutor Sullivan Usman na nauna na umuwi kanina. Ayon kay QCPD Chief Benhardy Mantele, kasong kidnapping with homicide at carnapping ang isinampa ng pulisya pero depende pa raw ito sa magiging rekomendasyon ng piskal. Kasama niya ang abogadong si Raymond Palad na hiningan daw ng tulong ni Dominguez. Kine-question ni Palad ang inquest proceedings kung saan isinasailalim ngayon si Dominguez. Hindi, we find it parang highly irregular. Para sabihin mo na under inquest ka. Hindi tama eh. Hindi tama. Well, yung inquest kasi immediately after the commission of the crime. So let's say may rape, nahuli mo 24 hours, hinabol mo, kasuha mo agad inquest. Ang nangyari dito, kung re-reviewin mo, napakarami ng interview, second week pa lang ng January. So how would you say na inquest to? Eh hindi naman immediately after the commission of the crime. How do you call it? Ayon pa kay Attorney Palad, hindi na siya under protective custody ng pulisya dahil tinuturing na nga siyang arestado at isa ng suspect. At as soon as maaprubahan, Mel, ang rekomendasyon ng piskal ng Chief Inquest ay maaari na siyang sampahan ng kaso at magsisimula na rin ang pagdinig sa korte. Mel, patuloy tayo mag-antabay dito sa Quezon City Hall of Justice para sa pinakasariwang balita kaugnay nga sa isinasagawang inquest proceedings kay Dominguez. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Isa pong radio broadcaster sa Palawan ang patay matapos siyang barilin sa ulo. Nagsusukat ng sapatos si Dr. Jerry Ortega sa isang ukay-ukay sa lungsod ng Puerto Princesa. Nang bigla siyang barilin kaninang umaga. Dead on the spot si Ortega. Agad namang nadakip ng mga polis ang suspect na kininalang si Marlon Dicamata de Chavez alias Marvin Alcaraz. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 baril pati na mga bala. Tinutugis na ng mga otoridad ang isa pa umanong suspect na kasama. Inaalam pa natin kung sino pong ano ang dahilan at binar niya si Doc Jerry. Wala pa kung motibo nakikita? Wala pa. Hindi po na natin pinapakausap sa ngayon dahil pinag-iingatan natin mabuti ang taong ito. Chika Minute! Ngayong gabi na ang pilot episode ng pinakabagong telefantasya ng GMA, ang Machete, starring Alger Abrenica. Kamustahin natin si Alger live mula sa set ng Machete sa Scout Borromeo sa Quezon City. Hi, Alger! Hi, Pia. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat na nanonood. Magandang gabi po. Giniginaw naman ako sa wala mong suot ngayong gabi. How do you feel ngayong ilang oras na lang ay ipapalabas ng Machete? Katunayan po, Ate Pia, sobrang excited na po ako. Hindi lang po ako, kundi lahat ng mga cast ng Machete and staff and members po. Dahil sobrang pinaghirapan po talaga namin. On my part, everyday po ako nag-gym, nagsuswimming pa po ako. Talagang lahat ng kinakailangan gawin para mapaganda yung Machete. Ginawa po namin, pati fight scenes po namin, maghapon po namin ginagawa yan ilang araw. At sa direction po ni Don Michael Perez at Direk Gina Alahar,
lahat po ng pinakamagagandang shot, talagang ginagawa po namin para masatisfy po lahat ng manonood. Alam mo, Alger, dahil sa hubog ng katawan mo ngayon, kahit na si Mike Enriquez, sinusunod na ang machete diet mo. Nako. Maghanda ka pag pinakita niya ang kanyang machete body sa'yo. Nakakatuwa naman po marinigan natin, Pia. Pero Alger, alam mo naman na ilang versions na ng machete ang nagawa in the past. Ano ang kaibahan ng pinagbibidahan mo ngayon sa mga naunang machete? Kumbaga po, Pia, sa machete na mapapanood po nila ngayon, nag-evolve na si Machete. Kung noon po ay mahaba po ang buhok ni Machete, ngayon short hair na po na medyo semi-calvo. At ngayon, sensual na siya, at the same time, mas magko-concentrate po tayo sa love story ni Machete at Aguinalda. Speaking of love story, alam naming napapaligiran ka ng nagagandahang mga babae dyan sa Machete. Nandyan si Bella Padilla, si Raisa Senon, si Gwen Zamora. Sino ba talaga sa kanila ang pinakamalapit na sa puso mo? Actually po, Ate Pia, lahat po sila malalapit sa puso ko. Lahat po sila malalapit. Kailangan isa lang. Talaga? Ang pinakamalapit po sa puso ko dito si Ate Nieva, yung EP po na. Yung alin? Si Ate Nieva, EP po namin. Yung inyong executive producer? Opo. At si ma-share ko rin po si Raisa Senon, nagda-diet na rin. Oo nga talagang pinaghahandaan po talaga namin lahat ng aming makakaya para mapaganda itong Machete. Well, we can't wait to watch it, Alger. Maraming salamat sa oras mo ngayong gabi and we wish you good luck. Maraming salamat din po, Ate Pia, at sa 24 oras sa magandang oportunidad na makapag-plug ngayon. Abangan niyo po ang Machete after Dwarfina. Maraming salamat po. God bless. Thanks, Alger. Mag-t-shirt ka na, ha? Yeah po. Mga sipunin ka pa eh. At yan po ang Chika Minute ngayong araw. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike ha, yung machete body mo. Salamat, Pia. Machete body? Tama na ako kayo. Tuminga ka na. At dyan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.